sinagot na ho ni Congressman Pulong ito pong banat na ito nung hambog na si John Vic Remulla. No, sinagot na. However, ako naman, in relation to that, ang masasabi ko lang, huwag kayong magpapaniwala dyan sa hambog na yan. Bakit ay ganin nyo? Lagi naman nila sinasabi yan. Wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Si Representative Reneco, kinatawan ng mga terorista dyan ho sa mababang kapulungan. Sa inyo na rin ang galing, at the proper forum. Ay pre-trial pa lang yan eh. Pwede naman, hindi nyo naman pwedeng puwersahin yung vice presidente o kaya yung nasasakdal. Di ba ga? Eh bakit kayo inis na inis? Ay di, hintayin ninyo yung impeachment court na mag-convene at umpisahan yung impeachment trial. Doon haharap yan. Pero sa inyo, sino ka ba, Reneco, para harapin ang vice presidente? Isa ka lamang kinatawan. Ha? Hindi naman taong bayan ang kinakatawan mo eh. Ang kinakatawan mo ay mga komunista. Ay, ako? Sabi ho ni John Vic, yung hambog na si John Vic Remulla, ay nung nagsabi ng tungkol sa meron na daw hong warrant of arrest para kay Bongo, at saka sa dalawang pulis, sino pa ba yung mga nabanggit? Galing sa nako. Sa ICC. Oo, ay sabi ni John Vic, wala pa daw. Wala pa daw. Baka daw sabog lang daw si Pulong nung sinabi niya ito. Kasi ang sabi ni Pulong is galing doon sa highly trusted, parang gano'n, na source, yung di umano meron na daw warrant of arrest galing sa ICC para kay Bongo. Expected natin yan. Pero sa tingin ko, kung nakikinig si Congressman Pulong, palagay ko, sige nga, total hindi naman matanda yung kakalabanin mo, no? Ngayon, ituloy nyo na yung suntukan. Oo, malaman na kung sinong magaling. Ano kaya mangyayari? Para nagsagana ni Kuan, matapos na. Matapos ng mga kung ano ng mga alingasngas at puro mga chismis. Oo. Ngayon ka maghamon ng suntukan na Congressman Pulong, kasi nangangamoy hamon para naghahamon ng suntukan itong si John Vic eh. Pero then, sinagot na ho ni Congressman Pulong ito pong banat na ito nung hambog na si John Vic Remulla. Sinagot na. However, ako naman, in relation to that, ang masasabi ko lang, huwag kayong magpapaniwala dyan sa hambog na yan. Bakit ay ganin nyo? Lagi naman nila sinasabi yan. Wala pa kami nakikitang warrant of arrest ng ICC. Oo, kasi ang plano nila dyan, pag hawak na nila yung warrant of arrest, bigla na lang ho nilang dadakpin. Bigla na lang ho nilang dadakpin at itatapon sa dahig itong mga tao na ito. Ganyan ho kawalang hiya ang ating gobyerno ngayon. Di ba ga? Tayo ho ay alipin ng mga banyaga. Ang ating gobyerno, alipin ho ng banyaga ang gobyerno ho natin, itong bangag na administrasyon. Kaya bawat utot doon sa dahig, bawat utot ng ICC at ng Amerika, ako lumuluhod. Nakakahiya, hindi ba ga? Kaya naman ho, wag kayong pakakampante kasi alam naman ninyo na itong administrasyon na ito sinungaling. Sorry. Sorry po, mali po ang nabanggit ko. Hindi pala sinungaling itong administrasyon na ito. Hindi, sorry po, hindi po kayo sinungaling. Sorry. From the bottom of my heart, sinasabi kong ang bangag na administrasyon na hindi po sinungaling. Hindi lang kayo nagsasabi ng totoo. Kaya wag kayong pakakampante, baka yung mga hudas na Pilipino na kampon ng mga banyaga, bigla na lang dakpin itong si Senator Bongo. And we're expecting that. Si Senator Bongo, hindi naman nagtatago. Kung saan mayroong kailangan tulungan na taong bayan, nandun. Di ba? Pag may session, nasa
nasa Senate, nasa plenaryo, dumadalo. Di ba? So, kaya madaling madadakip ito. The thing is, papayag ba tayo mga Pilipino? Ay sobra na itong pangwawalang hiya ng administrasyon na ito sa atin eh. Sinasampal ka na, tinatadyakan ka na, pagulong-gulong ka na, may sipa ka pa. Payag kayo doon? Hanggang, sus Mariusep, mga Pilipino, ipakita nyo yung 22 milyon na lang, wag na ho yung 30 milyon, 22 milyon na lamang na bumoto kay Sara Duterte kung nandyan talaga kayo. Tumindig naman kayo. Aba, ay walas tikan ha. Ganyan na lang kayo ng ganyan. Tapos reklamo naman kayo ng reklamong mahirap ang buhay. Ay di naman kayo kumikilos. Ang sabi sa Biblia, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ronnie Ramos, Abante Pilipinas. Hindi maaaring dasal kayo ng dasal pero hindi naman kayo kumikilos. Hindi ba? Kaya kung kayo ay may panalangin, kumilos din kayo. Abante Pilipinas. Pero wag niyo akong idolohin. Be yourself. Be yourself. Ako lang to. Huwag kayo mag-alala. Ako lang to. Abante Pilipinas. Sabi naman ni Dick Villanueva, meron nga daw bahay sa Saldico na halagang 200 million euros na 10 kwarto na apartment sa Paris. Totoo ba yun? 200 million euros talaga? Niya nabili? O baka mas mura? But whatever it is, edi ang importante may bahay siya dyan, 10 kwarto at apartment sa Paris. Wow! Abante Pilipinas. Si Liguan Chana, good morning. At saka ito pala si Boss Dick Villanueva, yung ating yung ating mata at tenga. Ayan, yung ating correspondent from Paris, France and Europe actually. Ay member pala ng Knights of Rizal Paris chapter. Galing. Pilipinas. Bye, congratulations. Ay mga kabante, it's 5:12 in the morning. Nakakapanlumo sapagkat bahagi po ng trabaho ng atin pong mga at particularly yung ating mga reporter, lalo na yung mga panggabi. Bahagi ho ng kanilang trabaho ay siyempre magbantay. Isang aksidente ang nangyari diyan po sa may bahagi ng ng Marikina. Oo, dito sa sandali lang, hanapin ko lang yung eksaktong lugar. Dito sa Rasset Street, corner General Ordonez Avenue, dyan po sa Marikina. Ito ho yung nangyari, panoorin ho ninyo. Mantakin ho ninyo. Yan, merong isang motor, nag-viral ito eh. Yung motor, ayan o. Yan, yung motor, kakaliwa sana. Ayan, kakaliwa na. Malayo pa yung may biglang pumasok na sasakyan. Kaya sa kakaliwa doon, ako bilang driver, kaya sa kakaliwa doon, nakita niya malayo pa yung sasakyan. So pwede pa. Kung yung nakaitim sana na sasakyan na SUV na yan, ay tumigil o kaya nagminor, at least, baka minor. Ay yun hong bata, yung bata, unfortunately, ay naka-confine pa sa ICU at nagpapagaling. Ayan. So nakita ng mga maraming tao. Ayan. Ang tanong, bahagi ng gustong i-report at bahagi ng ating public service, unfortunately, wala hong makuhang impormasyon ang ating mga reporter. Hindi naglalabas ng detalye ang pulis diyan sa Marikina. So kung may chance Fred, baka meron kang number ng Marikina Police dyan. Alamin natin anong nangyari. Sino ba itong nakabangga na ito? Kasi ayaw ilabas ng pulis. Bakit ayaw ninyong i-release ang impormasyon hinggil sa bagay na ito? Para sana naging bahagi. Ito, inireklamo lang sa atin eh. Inireklamo lang sa atin. At kaya gusto nating malaman sapagkat nang mag-viral ito, bahagi sa mga comment ay di umano, yung sasakyan ay parang kilala nila. Na pagmamayari ng isang opisyal ng lungsod ng Marikina. Abante Pilipinas. At yun ang gusto nating mabatid. Sinong opisyal? Totoo ba na ito'y pag-aari ng opisyal ng Marikina? At sino? Nag-usap na ba itong mga ito at kumusta naman? Ang kinasasama lang natin ang loob, bakit kailangang itago ito ng kapulisan? Kung sino man ito?
Bakit ayaw mag-release ng detalye ng Marikina Police sa pangyayari nito? Imagine, yung napanood ko na report, ay wala lang. Yan lang mismo kung anong nakikita ninyo. Yan lang. Pero yung iba pang detalye, sino yung nabangga, sino yung nakabangga, wala silang maibigay na impormasyon dahil ayaw ibigay ng pulis. Tanong, bakit ninyo itinatago? Totoo ba na kaya ninyo itinatago ang impormasyon na yan ay sapagkat ang nakabangga ay may kaugnayan sa mataas na opisyal ng lungsod ng Marikina? Nagtatanong lang. Kasi kung hindi, ay kawawa naman. Ang kapulisan nagagamit. Pinagkakait ninyo ang impormasyong pampubliko. Yun ang matindi. Blatter police blatter. Di ba? Kaya nga, di ba nung mga nakaraang panahon, at hanggang ngayon, meron pa rin mga segment na police blatter. Abante Pilipinas. Ay kaso mo, sa nangyaring ito, hindi na police blatter. Police blatted. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Police blatted. Bakit? Wala Nag-blat. Hindi makita yung nagbulbul. Walang pangalan. Isinulat. Walang detalye. Walang impormasyon. Balita, impormasyon at balitaktakan. Kasama si Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Alas 5:17 ng oras natin sa buong kapuluan. Sa ngalan ng ating mga kasamahan sa loob at labas ng himpilan, ako pa rin po inyong yayamalin sa sumabing tagapagbalita sa umaga, Ron Ramos ho. At narito ng ulo ng ating mga umaabanting balita. Headlines. Hindi pagsipot ni VP Sara sa pre-trial conference binanata ng House Prosecution Team. Headlines. Libreng assessment ng TESDA sa ibayong dagat, pinuri ng mga OFW. Headlines. Defense team ni VP Sara nilinaw na walang girian na naganap sa pre-trial conference. Headlines. NBI, wala pa rin impormasyon tungkol sa umunong ICC warrant versus Bongo. Headlines. At sa ibayong dagat, higit 1,000 Palestino napuksa sa Gaza kahit na naka-ceasefire. Dismayado ang House Prosecution Team sa pag-isnab ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference na idinao sa Senado kaugnay ng kinakaharap niyang impeachment case. Ang kay House Trial Spokesperson Representative Rene Co, hindi pa rin nagpakita ang Vice Presidente sa kabila ng mga naging pahayag nitong haharap siya sa proper forum upang ilahad ang kanyang panig. Sa halip ay kinatawanan lamang ang Vice Presidente ng kanyang abogado. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. And in her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Si Representative Reneco, kinatawan ng mga terorista dyan ho sa mababang kapulungan, ng mga komunista. Dyan sa mababang kapulungan. Hindi naman tao bayan na nire-represent yan. Samantala, ay naman sa isa pang tagapagsalita ng House Trial na si Representative Alonto Adyong. Zia Alonto Adyong, maayos ang naging proseso ng pre-trial conference na dinaluhan ng private at public prosecutors at panig ng depensa. Abante Pilipinas. Sa inyo na rin ang galing, at the proper forum. Ay pre-trial pa lang yan Pwede naman, hindi nyo naman pwedeng puwersahin yung Vice Presidente o kaya yung nasasakdal. Di ba ga? Bakit kayo inis na inis? Ay di, hintayin ninyo yung impeachment court na mag-convene at umpisahan yung impeachment trial. Doon haharap yan. Pero sa inyo, sino ka ba, Renico, para harapin ang Vice Presidente? Isa ka lamang kinatawan
Ha? Hindi naman taong bayan ang kinakatawan mo eh. Ang kinakatawan mo ay mga komunista. Ha? Dito sa Pilipinas. Kasama na yung mga teroristang CPP, NPA, NDF. Abante Pilipinas. Sino ka para harapin? Kahit ako, hindi ako haharap sa iyo eh. Kung may kaso eh. Abogado ko lang paharapin sa iyo eh. Bakit? Sino ka ba? Pinasuisweldo ka lang namin. Ha? Ay, yung pera ninyo, saan nyo ginagastos? Di ba? Kaya relax ka lang. Ha? Hindi bagay ang iyong pa-cute-cute dyan. Basta ano ka lang, relax ka lang. Ha? Lalabas din yan si Vice President sa harap, pero hindi sa harap mo. Hindi ka walang dahilan para harapin ka ng Vice Presidente. Sa palagay ko lang. Abante Pilipinas. Samantala ay nagpasalamat ang mga overseas Filipino workers o OFW sa Saudi Arabia at Hong Kong sa Technical Education and Skills Development Authority para sa Overseas Assessment Program na naglalapit ng libreng assessment at certification services sa kanila. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Kiko Benitez, nagkakaroon ng pagkakataon ng mga OFW na makakuha ng TESDA National Certificates nang hindi na kailangan umuwi sa Pilipinas, kaya nakakatipid sila sa oras at gastusin. Sa Saudi Arabia, 1,056 na OFWs ang na-assess at 746 o 70% ang pumasa. Habang sa Hong Kong, 57 OFWs o 86% ang nakakuha ng sertipikasyon. Ibinahagi ng mga OFW ang kanilang pasasalamat sa programa na nagbibigay ng mas madaling access sa certification at nagpapakita ng malasakit ng pamahalaan sa kanilang kapakanan. Samantalay nilagdaan ng TESDA at OWA ang isang kasunduan upang palakasin pa ang skills development at reintegration programs para sa mga OFW. Abante Pilipinas. Kaya alam nyo, mabuti na lang at ang administrasyon na ito ay merong mga taong kagaya niyan, kagaya ni Kiko Benitez, si Hans Kakdak at saka si PY Kaunan dyan sa DMW at OWA. Kasi sila, etong mga ito, sanay sa trabaho, sa skills. Etong si Hans at saka si PY Kaunan sa OWA, mga bihasa naman yan pagdating sa mga OFWs. Kaya alam na nila, they already know the drill. Alam nila, ramdam nila itong ating mga OFW. Sapagkat galing sila dyan sa sektor na yan. Kaya tama pagka ikaw ay ilalagay sa isang opisina, nararapat lamang na ikaw ay galing sa sektor na yun para ramdam mo ang iyong mga ang sektor na iyong hinahawakan, hindi ba? Kaya it's a good thing. It's a good thing. Buti na lang kahit papaano. Meron may tauhan si Bongbong Marcos na ganare. Ay kung wala, nasa na ngayon ang Pilipinas? Turismo natin, ano ang estado ng ating tourism? Laglag pa rin. Kalaki-laki ng budget pero hindi pa rin mai-promote ng maganda ang mga lugar dito sa ating bansa. It was a good session. Yan po ang inihayag ni Attorney Michael Poa, miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte na walang naganap na tensyon sa isinagawang pre-trial conference ng Senate Impeachment Court. Ang kay Attorney Poa, naging maayos at produktibo ang talakayan sa kabila ng mga ulat na umano'y nagkaroon ng mainit na argumento sa pagitan ng magkabilang panig. Iginit pa ng kampo ng depensa na bahagi lamang ng proseso ang mga diskusyon at hindi ito dapat bigyang kahulugan bilang hidwaan. Patuloy ang pre-trial proceedings bilang paghanda sa formal na pagdinig ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Normal ho yan normal yan sa hearing, ha? Normal sa hearing yung mga ganyan na magkaroon ng konting sigawan. Normal 'yon. Kaya relax lang kayo. Walang masamang tinapay diyan. Sa ibayong dagat, tila wa-epek ang ceasefire sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Yan ay dahil hindi bababa sa 1,000 Palestinong nasawi ayon sa Gaza Health Ministry. Halos kada araw kasi ang pag-atake at putukan sa boundary ng dalawang bansa. Ang pinakabagong tala ng mga nasawi ay naganap matapos ang sering ng drone strike ng Israel sa mga bayan at refugee camps sa Gaza. Matatanda sumiklab ang digmaan matapos pasukin ng Hamas ang southern Israel, kung saan dandang sibilyan ang itinumba ng mga ito at ginawang hostage. Sinabi ng Israel na ipinagpapatuloy nito ang operasyon laban sa Hamas.
At ngayon ay lalo pa nilang pinapalawig ang teritoryong kontrol nito. Abante Pilipinas. O kaya ingat din tayo dyan sa mga balita galing dyan sapagkat magaling ho sa propaganda war itong mga Palestino. May mga tsansa allegedly, di ba na tawag dito na sila ang gagawa tapos ibibintang sa kabila. Naalala ninyo nung paano ito nagsimula? Ang nagumpisa nito, yung mga Palestino. Binomba yung mga di ba, yung mga kabataan, mga tao na may event doon sa Israel. Binomba nila. That's when it started. At simula noon, lumabas na Israel pa ang gumagawa ng gulo. Hindi, sinusubaybayan ko hindi mo naman pwedeng tingnan yung isa lang. Tingnan mo pareho. At para makita mo, sino ba nagumpisa? Nag-start yan ng girahin ng Palestino ang Israel. Yun yun. Pilipinas. Ready na ba si Datu Tox? Kung wala pa, diretso lang ako ha. Abante Pilipinas. Wala pa rin natatanggap na komunikasyon ng NBI tungkol sa sinasabing warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bongo at 2 dating police officers. Itong sinabi ni NBI Director Melvin Matibag at wala din silang ideya kung saan galing ang impormasyon ni Congressman Pulong Duterte. Samantala, ayon kay Matibag, patuloy naman ang paghahanap ng NBI kay Senator Bato de la Rosa. May mga lead na anya ang ahensya sa posibleng pinagtataguan ng senador pero aminado si Matibag na nahihirapan silang hagilapin si de la Rosa dahil sa lawak ng network nito bilang isang dating hepe ng pulis. Abante Pilipinas. Again ha, Bongo at saka sino ba? Senator Bongo at 2 dating police officers. Huwag kayo magtitiwala dyan sa sinasabi ng mga yan. Alam ho naman, hindi naman sila sinungaling, Hindi ko sinasabing sila'y sinungaling. Sanay lang silang magsabi ng hindi totoo. Abante Yan lang. Okay na? Sige, 5:38. Narito muna ang front page headlines ng pahagang una sa balita. Ang Abante tonight. Salamat kay Ma'am Mary Ann Soria ha. Ang tag dito, yung ating Facebook page ay ni-screenshot niya. 1.9 million followers na pala tayo. 1.9, hindi 1.8. 1.9 million followers. Marami pong salamat. Front page headlines ng pahayagang Abante. VP Sara, ampaw ang depensa. Abante Taas ang sinabi ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na ampaw ang pre-trial brief na sinampa ng legal team ni Vice President Sara Zimmerman Duterte nitong Huwebes, June 18. Abante Nagkaroon kasi ng pre-trial. Bakit? Sino ba kayo? Doon sa impeachment court palagay ko. Abante Pilipinas. Sa pang-headline, mula naman sa Abante Tonight, Coach Baldwin, pang-militar ang training. Abante Pilipinas. Isinulat na isang dating malalaro ng Ateneo de Manila University Blue Eagles na muntik nang malunod ang isa nilang kasamahan isang military-style training camp o sa isang military-style training camp na pinangunahan ni dating head coach Tab Baldwin ilang taon bago ang pagkamatay ng 2 Ateneo players sa kalintulad na team building activity ngayong buwan. Abante Pilipinas. Kasi yung ilang mga nagsabi, hinampas sila ng 3 malalakas na alon, kaya sila'y nahatak palayo sa Pampang hanggang sa hindi na nila maabot yung ilalim. Kasi nga, kantilado nga doon sa lugar na yun. Biglang lalim. Abante Pilipinas.